Hindi na may tatago ang galing ng ating Pangulo. Paano nga ba nabayaran ng gobyerno ang 1.95 trillion na utang sa loob ng 11 na buwan? Oo mga kaibigan, isang mainit na update mula sa Philippine Star ang ibinalita patungkol sa napakagandang balitang ito. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Mula sa Philippine Star News, hot update. Sa gitna ng patuloy na pagbangon ng ekonomiya, isang nakakagulat na balita ang bumulaga mula sa Bureau of the Treasury. Ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nakapagbayad ng tumataginting na 1.95 trilyong piso na utang mula Enero hanggang Nobyembre noong 2024. Pero paano nga ba nagawa ito ng gobyerno sa kabila ng tila napakaraming hamon na kinakaharap ng bansa? Ito ang simula ng kwento. Mula sa taong 2023 na may utang na 1.53 trilyon na naitala sa parehong panahon, tumaas ang bayad ng gobyerno ng higit sa isang kapat. Ang karamihan ng pondo ay napunta sa amortization o pagbabayad ng prinsipal ng utang na umabot sa 1.25 trilyong piso. Ngunit hindi rito natatapos ang kwento. Ang natitirang 705.334 bilyong piso ay inilaan naman sa pagbabayad ng interes, isang hakbang na mahalaga upang panatilihin ang tiwala ng mga lokal at banyagang investors. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin ng mga Pilipino? Dito papasok ang sikreto ng pagkilos. Sa likod ng tagumpay na ito ay ang maingat na paghahati ng utang. 77% ng pagbabayad ay napunta sa lokal na creditors, isang estratehiya na hindi lamang nagpapalakas sa lokal na ekonomiya kundi nagpapababa rin ng panganib sa pagbabago ng exchange rate. Ang ganitong taktika ay malinaw na nagpapakita ng masusing pag-aaral at plano ng administrasyon. Ngunit hindi lang ito tungkol sa numero kaibigan. Sa mga treasury bonds, retail T-bonds at treasury bills na ginamit, malinaw na ang gobyerno ay may solidong balakid na ipatupad ang mga pangako nito sa mga mamamayan. At ito ang lihim na hindi may kakaila. Kung susuriin, halos 99% ng amortization para sa 2024 ay nabayaran na ng administrasyon na nagpapakita ng hindi matatawarang disiplina sa pananalapi. Ang pagsusumikap na ito ay nagresulta rin sa 92% na pagbabayad ng interes na inilaan para sa nakaraang taon. Pero hindi ba't dapat ding tanungin, ano ang implikasyon nito sa ekonomiya? Sa ganitong kalaking pagbabayad ng utang, ang bansa ay mas lalong nagkakaroon ng kapasidad na mamuhunan sa mas maraming proyekto tulad ng infrastruktura, edukasyon at kalusugan. Sa bawat kabanatang isinusulat ng Administrasyong Marcos, tila paulit-ulit na sinasabi ng mga datos na ang Pilipinas ay nasa tamang landas. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabayad ng utang, kundi sa pagbuo ng kredibilidad na magagamit para sa mas matatag na ekonomiya sa hinaharap. Ngunit ang tanong, ito na nga ba ang simula ng mas maliwanag na bukas? Sa mga mata ng maraming Pilipino, ang sagot ay oo. Ang hindi matatawarang galing sa pamumuno ay unti-unting nararamdaman at tila hindi na ito may tatago pa. At syempre, ang hindi matatawarang galing ng ating Pangulong BBM ay dahil sa providence at grasya ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ang pagbabayad ng gobyerno ng 1.95 trilyong piso sa utang ay hindi lamang numero sa papel. Isa itong testamento ng maayos na pamumuno, matibay na pananaw at malinaw na direksyon. Habang tumitibay ang ekonomiya, ang tanong ay nananatili, ano ang susunod na hakbang para kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Pilipinas? Isang bagay ang sigurado, ang mga Pilipino ay muling umaasa. Pero ang tanong, handa ka bang makibahagi sa bagong kwento ng tagumpay? Kawikaan 10:22. Ang masaganang pagpapala ng Diyos ang nagbibigay ng kayamanan at hindi ito nagdudulot ng kalungkutan. Ang tagumpay sa pagbabayad ng 1.95 trilyong pisong utang ng gobyerno
ay isang patunay na masusing pagpaplano, dedikasyon at grasya ng ating Panginoong Diyos na gumagabay sa bawat hakbang ng liderato. Ipinapakita nito ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ay dumarating kapag tayo marunong magtiwala at magplano ng maayos. Tulad ng sinasabi ng kawikaan, ang yaman o tagumpay na nagmumula sa ating Panginoong Diyos ay hindi nagdudulot ng kalungkutan, kundi kasiyahan at kapanatagan. Sa ganitong tagumpay, dapat tayong magpasalamat at manalangin para sa patuloy na pagpapala at gabay ng ating Panginoong Diyos sa ating bayan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob at walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa biyayang ipinapakita mo sa aming bayan, sa pamamagitan ng maayos na pamumuno at pagsusumikap na mabayaran ang malaking bahagi ng aming mga utang. Tunay nga po, Panginoon naming Diyos, na ikaw ang nagbibigay ng karunungan at lakas upang magtagumpay sa kabila ng mga hamon. O aming Panginoon, itinataas namin ang lahat ng mga lider ng aming gobyerno, lalo na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang patuloy mo po silang gabayan sa paggawa ng mga desisyong magdudulot ng pag-unlad at kabutihan para sa bawat Pilipino. Bigyan niyo po sila ng karunungan, tapang at puso para sa serbisyo. Dinadalangin din namin, o aming Panginoong Diyos, ang mga takapakinig at nanonood ng balitang ito. Pagpalain niyo po sila ng inspirasyon at kaalaman upang makita ang iyong kamay na gumagalaw sa bawat aspeto ng aming buhay. Hinihiling po namin na kami rin ay maging instrumento sa pagbabago, nagbubuklod para sa mas maunlad na kinabukasan ng aming bansa. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patuloy na pag-aalaga sa amin at sa pakikinig ng lahat ng aming panalangin, sapagkat ang lahat ng ito ay aming itinataas, ang papuri at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. At syempre sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na aming tagapagligtas, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, o aming Panginoong Diyos, sapagkat kami sa mutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.